Napabayaan ko ang aking 7 anak dahil sa maling landas na aking tinahak, ang masaklap pa ay Welcome to my channel, Ate Vine Confession. Kung gusto mo rin mag-share ng kwento mo, mag-send ka na ng letter mo dito. Maraming salamat. Enjoy for watching. Dear 8 Vine, ito nyo na lang ako sa pangalang Maylene. May 7 anak sa 6 na lalaking nakasama ko sa buhay. Oo, tama po kayo, marami po akong anak at marami din akong minahal. 16 pa lang ako noon nang makilala ko ang aking unang pag-ibig, dala ng kapusukan. Dahil siguro sa kabataan, nagkaroon kami ng isang supling. Maayos naman ang aming unang taon, kahit ang aming mga magulang ay sinuportahan kami. Ngunit bigla na lang nagbago ang lahat dahil nagkaroon ako ng iba at ako ang nakipaghiwalay sa kanya. Nagsama rin kami ng pangalawa kong pag-ibig. Minahal ko siya ng sobra pa sa aking sarili at piniyayaan kami ng 2 anak. Okay din naman kami sa una, pero habang nagtatagal, nagiging mabisyo siya at tamad dahil siguro alam niya kung gaano ko siya kamahal. Kaya kahit ako ang mas nahihirapan, alam niya mas kakayanin ko. Pero habang tumatagal parang nawawalan na rin ako ng amor sa kanya. Kaya sa aking pinapasukan, nakilala ko naman ang pangatlo kong pag-ibig. Habang lumilipas ang mga araw, nahulog na ako dito. Kahit nagsasama pa kami ni Second, ay patuloy ang aming relasyon ni Third hanggang sa umabot sa punto, natuklasan ng partner ko ang ginagawa ko at iniwan niya ako. Kaya nagpatuloy kami ng aking ikatlong pag-ibig. Akala ko okay na ako dito, dahil okay naman kami. Ramdam ko na mahal niya ako, ay nagkaanak din kami ng isa. Masipag siya magtrabaho, kahit sa gawaing bahay, kaya naging maalwan ang pamumuhay namin. Pero nang mawalan siya ng trabaho, at nag-apply sa malayo, ay doon na kami nagkalabo, dahil nagkaroon siya ng iba doon. At ang babae pa mismo ang makikipag-away sa akin, na akala niya siya ang nauna. Simula noon, nag-focus muna ako sa aking trabaho, ngunit napabarkada naman ako, at hindi ko nawawalayan na pabayaan ko na ang mga anak ko. Sa inuman nakilala ko ang aking pang-4 na pag-ibig. Ayaw niya ng serious relationship. Basta beng-beng lang, nakipag-deal ako. Kasi gwapo talaga at magaling. Napapahiyaw niya talaga ako. Siya ang lahat-lahat ng nangturo sa akin about sa ana-ana. Pero sa hindi inaasahan minahal ko siya ng sobra. Naging selosa ako. At nagbunga ito nang malaman niya. Hindi na lang siya nagparamdam, kaya nahirapan ako. Nanay ko lang lagi ang andyan para sa akin. Siya ang nag-aalaga ng mga anak ko. Kahit matitigas ang ulo. Sabi ni nanay, tama na marami na ang 4. Sabi ko, opo, hindi na talaga. Pero ano magagawa ko? Sa isang kasiyahan, nakilala ko ang pang-5 pag-ibig ko. At nagbunga din ito, nagsama kami ng halos 3 taon. Nag-apply siya papuntang ibang bansa para daw maging maayos ang buhay namin. Pero hindi na rin nagparamdam, naging palainom ako. At kung saan-saan ako napapadpad, nabarkada ako ng husto, at nakilala ko ang pang-6 kong pag-ibig, naging active kaming 2. Mas bata siya sa akin, kaya ako ang nagturo sa kanya ng lahat, at nagbunga rin, pero hindi ako tanggap sa kanila. Kaya inilayo nila ang anak nila, at naiwan sa akin ang anak namin. Bumalik na naman ako sa dati kong bisyo, at kahit ang aking ina ay nagagalit na rin sa akin, mga kapatid ko higit sa lahat ang mga anak ko, ay mabarkada na rin sa mga maling tao. Ayaw mag-aral, kaya halos pare-parehas na kaming mag-iina. Nagtatrabaho pa rin naman ako, at binata dalaga na ang mga anak ko ngayon. Yun lang, may mga sarili silang mundo, na parang hindi kami mag-iina sa loob ng bahay. Pag pinagsasabihan ko, hindi ako sinusunod. Wala raw akong karapatan, dahil inilabas lolang daw sila sa mundo. Akala ko sa mga masasakit na salita, na umiikot sa sakit sa puso ko. Matututo na ako pero sa hindi inaasahan, nakilala ko ang pang-7 kong pag-ibig. Sa edad na 41 years old, ramdam ko kasi na mahal niya ako. At ramdam ko na siya na talaga, dahil sa mahilig pa kami, hindi ko rin naman inaasahan sa edad ko na ito ay makakabuo pa kami. Nang malaman ng mga anak kong panganay, galit na galit sila sa akin, hindi ko na daw sila kayang alagaan. At pag-aralin, nagdagdag pa ako, pati si nanay na tumanda na sa pag-aalaga sa mga anak ko, nagwika. Na rin na hindi na rin daw niya kayang mag-alaga pa, dahil kahit siya ay alagain na rin. Wala akong magawa, wala akong masabi, kasi alam ko na kasalanan ko. Alam kong nagkamali ako. Naghahanap lang naman ako ng kalinga ng isang lalaki. Isa-isang umalis ang mga anak kong panganay. Hindi ko alam saan sila nagpunta, ang naiwan sa akin ay 4. Ang 3 ay nagkanya-kanya na, at ang boyfriend ko ngayon, hindi niya matanggap na marami akong anak. Kaya sabi niya susuportahan niya anak namin, iyon lang daw. Pero may time na natutulog din siya dito sa bahay. Nang ako ay makapanganak, hindi naman ako pinabayaan ni BF. Lahat ginawa niya para sa aming mag-ina. Pero sa amin lang daw, hindi kasali ang ibang anak ko. Ang para sa anak niya, ay para lang daw sa anak niya, hinayaan ko lang iyon.
Kasi alam ko na tama naman ang sinasabi niya. Wala siyang obligasyon sa ibang anak ko. Ang nanay ko kahit matanda na, nagtitinda ng mga kakanin sa labasan. At ang kinikita niya, halos sa mga anak ko rin napupunta. Nagagalit na nga sa akin ang mga kapatid ko. Dahil kahit ano daw ng ginawa ko, ay mahal na mahal pa rin ako ng nanay ko. Ngayon, mag-1 taon na rin ang bunso ko. Nasa bahay lang ako at nag-aalaga ng mga anak ko. Nagbibigay naman ang BF ko para sa anak niya. At ang nanay ko ay para sa ibang anak ko. Ang 3 kong anak hindi na talaga nagparamdam sa akin. Gusto ko man silang makita. Hindi ko alam kung saan sila hahanapin. Alam ko marami akong pagkukulang. Maraming taon ang sinayang ko. Pero ako pa rin ang kanilang ina. At anak ko pa rin sila, sana lang. Dumating ang panahon na mapatawad nila akong lahat. Mylene, ang 3 kong anak hindi na talaga nagparamdam sa akin. Gusto ko man silang makita. Hindi ko alam kung saan sila hahanapin. Alam ko marami akong pagkukulang. Maraming taon ang sinayang ko. Pero ako pa rin ang kanilang ina. At anak ko pa rin sila, sana lang. Dumating ang panahon na mapatawad nila akong lahat sa mga pagkukulang ko. Bilang ina at sa aking ina, maraming salamat dahil hindi niya ako sinukuan. Ngayon ko lang naisip, bakit hindi ko nakita ang katangian ng aking ina na sana ay naging aking salamin upang gayahin ang kanyang napakabait at nakakapagmahal na katangian. Dahil wala siyang inisip kundi ang kapakanan lamang naming mga anak niya, kaya inay, mahal na mahal ko kayo sana. Hindi pa huli ang lahat, makabawi pa ako. Ito ang kwento ng aking buhay, nagmamahal Mylene.